Hello there, Capricorn sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of April. Capricorn love reading for the month of April. So Capricorn, di lahat ng Capricorn maka-resonate sa reading na to. So takes what resonates and leave the rest. Cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Capricorn. So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate, Capricorn. So Capricorn, if hindi kayo naka-resonate dito, please to check your other placements, your sun, your moon, your rising, your Venus sign, that pwede kayo maka-resonate doon at hindi dito. So, tignan natin ano yung pwede mangyari this month of April. Love reading for Capricorn, sun, moon, rising, Venus. So, remember, cross-watchers, pwedeng kayo to, okay? At hindi sila Capricorn. So, let's see. Ano yung mangyayari muna ngayon sa love life ninyo, Capricorn? So, I'm going to pull Heart, Seed, and Secret Oracle card for on your person side. Capricorn. Dami. Capricorn, sun, moon, rising, Venus. Spying. So, social network, information, ways. This person is stalking you. Stalking on you. So, spying. Very obvious ang ginagawa ng person mo. Ini-stalk ka niya. So, sa side mo, tignan natin by the Island Time Wellness Oracle card. Hammer. Ikaw, dito, ako, Capricorn, inayos mo yung buhay mo ngayon. So, nire-rebuild mo yung sarili mo ngayon, feeling ko. So, let's see ano yung gustong i-confess ng person mo. And feeling ko itong person mo, while this person is checking out on you on social media, nakikita niya siguro na, uy, gumaganda si Capricorn ngayon na parang inaayos niya yung sarili niya. Parang ganong mga bagay. So, ano yung gustong i-confess ng person mo? I am focused on my career and finances. Really? Okay. So, how about ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? You don't know how hard it was to let you go. So, hiwalay kayo ngayon, Capricorn. So, feeling ko ganito, sa oracle cards na to. Siguro pareho kayong nagtatry na mag-move on na this time. Ikaw, nire-rebuild mo yung sarili mo, yung buhay mo, inaayos mo na. And siya din naman nag-focus na siya sa career and finances niya. But, itong person na to, however, chinecheck ka niya, social media, chinecheck niya yung every information about you, ano na bang nangyayari sa'yo, nag-move on ka na ba, may iba ka na ba, so somehow, ini-spy ka ng person na to. Pero, kasi nga, hindi nga madaling bitawan ka. Sabi nga dito, you don't know how hard it was to let you go. Kaya, kahit pa nasa point siya ngayon, might be na, nagpo-focus na siya sa buhay niya, sa career and finances niya. However, chinecheck ka pa din niya kung kumusta ka na. Through spying. So, ano ba talagang nangyayari ngayon? Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus. What is really happening right now sa love life ninyo? Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus. Alam mo itong person na to, hindi siya nakapag-focus. Kahit pa sabihin natin na nagtatry siya na mag-focus sa career and finances niya.
very obvious naman. Kahit sinasabi, nakikita niya or sinasabi niya na focus na siya dito, chine-check ka pa din talaga niya. Hindi siya nakapag-focus talaga dito kasi gusto niya pa din talaga na kausapin ka or bumalik sa'yo. But your cycle has already ended na. So, parang feeling ko, gusto pa din ng person na to na magkabalikan kayo ulit. Gusto niya pa din mag-offer sa'yo talaga ng love. And siguro nasa point kayo before nung kayo pa is nagkaroon din kayo ng masayang pagsasama. Nagkaroon din kayo ng pwedeng happy family, pwedeng successful relationship. So may mga pangarap din kayo sa isa't isa, balance connection. And this person parang gusto niya matuldo ka na tong mga nangyayari sa inyo ngayon at maayos na kayo kasi namimiss ka niya. Namimiss ka ng person na to. So, let's see, ano ba yung dahilan dito? Bakit ba kayo naghiwalay? So, bakit kayo naghiwalay ng person mo? Sige. I can see here na bumigat yung sitwasyon ninyo. Parang merong marriage involved dito. Nagkaroon ata ng clarity dito sa person side mo. Kaya pala, on your side, Capricorn, tuluyan ka na talagang umiwas. Inaayos yung buhay mo ngayon. Kasi siguro nalaman siguro na married itong person na to kasi nga merong marriage involved. Ito yung dahilan kung bakit kayo naghiwalay. Dito, hiwalay na talaga kayo. Like, ending na talaga to dito with the death card. Nagkaroon ng clarity, bumigat yung sitwasyon, kaya somebody walk away emotionally na. And feeling ko ikaw to. Kasi if nalaman mo siguro na meron palang asawa to or kasal pala to. Baka LDR kayo nito. LDR kayo nito and then biglang nalaman mo na may ganito pala. While itong person na to is nag-o-offer siya sa'yo ng love, kayong dalawa dito. Yun pala yung ginagawa niya. Sinasabay niya kayong dalawa. So, parang nung nalaman mo, hiwalay na. Iniwalayan mo talaga siya. Umalis ka talaga sa sitwasyon dito. Feeling ko yung separation ninyo, yung dalawa, is really like, hindi to basta-basta lang na hindi na lang nag-usap, hindi na lang naghiwalay talaga kayong dalawa nito. So, ano ba yung nararamdaman ng person mo para sa'yo ngayon? Ano yung nararamdaman ng person mo towards you right now? Still, nandun siya sa point, very attracted pa din talaga siya. Kahit pa sabihin natin, nagpo-focus siya sa kanyang career and finances, sa responsibility niya, stability niya. Still, this person see you as someone very beautiful, someone very intelligent, someone very attracted na person. Gustong-gusto ka pa din talaga niya. Kahit pa sabihin natin na umiiwas ka na sa kanya, meron siyang feeling dito na hindi niya pa alam kung bibitawan ka na ba talaga niya or babalikan ka pa niya. Something like that. Kasi, itong person na to, meron talagang umahad lang. Parang nandun siya sa point na kung sakali man mag-o-offer siya ulit sa'yo ng love, ganyan, dahil gusto ka pa rin talaga niya. Alam niyang may hadlang na dito. Yung asawa niya.
Alam niyang may hadlang dito. So, gusto ka talaga niyang kausapin. Yun yung feeling niya ngayon talaga sa'yo. Gusto ka niyang kausapin. Iniisip niya lang kasi dito na yun nga, asawa siya, tatay siya, could be also. So, even if he wanted to offer you love, mahirapan siya dito kasi nga merong hahadlang. So, in love yung person na to sa'yo, Capricorn. In love siya sa'yo. Kaya lang, feeling niya din kasi dito, hindi mo na din siya tatanggapin, if ever, dahil nga sa, nalaman mo nga yung totoo dito. So, ayaw ka naman sana niyang bitawan, pero ikaw kasi, parang, ikaw na yung umalis dito, silently, calmly, sa situation, nung naghiwalay kayo. So, tignan natin. Ano ba yung nararamdaman niya para sa'yo? Capricorn. Ano yung nararamdaman ng person mo para sa'yo dito, Capricorn? See? Alam mo, feel mo pa din naman, feel mo pa, yung feeling mo si ata dito, feel mo pa din na parang nagpaparamdam pa ata to sa'yo kahit konti. Siguro nalalaman mo pag ini-stalk ka niya. Nakikita mo siguro na ini-stalk ka niya, ganon. So, parang, nung time na yon na hindi mo pa alam, Capricorn, na meron nga siyang asawa. Di ba LDR kayong dalawa? Yung feeling mo talaga na willing talaga siyang mag-commit sa'yo. Nag-offer sa'yo ng marriage, kanyan. Na very attracted talaga siya sa'yo. Pero sobrang nasaktan ka nung nalaman mo na meron palang ganun. Sinabay pala kayong dalawa ng person na to. Sobrang na-disappoint kasi nakaramdam ka dito na parang ginawa kang niyang tanga. So, si Capricorn pa naman, di pwedeng ganyan. Hindi papayag si Capricorn na basta lang siyang ganun-ganun din ng isang lalaki. Magagalit talaga si Capricorn. So, yun yung naramdaman mo dito, Capricorn, na feeling mo dito na ginawa kanyang tanga. Kasi pinagsabay kayong dalawa nito naipit pala siya sitwasyon dito. Na nung meron ito, nung kayong dalawa, may relasyon kayong dalawa, meron din sila pa pala ng asawa niya. Parang ganun. So, alam mo naman na feeling ko gusto niya pa din na magparamdam talaga sa'yo dito. At gusto niya pa din na magkabalikan. Kaya lang on your part kasi, feeling mo na parang it's better this way. Mahal mo naman siya, Capricorn. Kaya nga nasaktan ka ng sobra ngayon. Parang, pero feeling mo it's better this way. Ganito. Ganito na lang. Kasi, wala din parang mag-focus na lang siya sa responsibility niya. Kasi parang ayaw mo din siguro na ma-judge. Ayaw mo na may masabi yung ibang tao sa iyo, sa relasyon. So, sa relasyon ninyo na may ganyan siya, pinagsabay pa kayong dalawa. So, yun yung nararamdaman mo dito. Kasi sa totoo lang, Capricorn, ginusto mo din sana naman na kung wala lang siyang asawa, mahal mo talaga to, magpatuloy ka talaga dito sa person na to. Kaya lang yun yung nalaman mo So, let's see ano yung pwedeng mangyari this month of April for you, Capricorn. Okay. So, I can see signs here. I can see Taurus. You might be dealing with Taurus. You might have Aries, Sagittarius, Leo in your chart. You might be also dealing with Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus. Okay, so you might also be dealing with Cancer, Scorpio, Pisces, or Aries, or Capricorn. So, tignan natin. Ano yung pwedeng mangyari this month of April
sa inyo, Capricorn, sa sitwasyon na meron kayo ngayon. Influences. So, attachment, third parties, peers. See. So, let's see another oracle card. Healthy choices. Nagmo-move on ka na talaga dito, Capricorn. Healthy choices, making healthy choice in love, in life, self-love, self-care, being happier. So, yun na nga yun sabi ko kanina, 'di ba? Parang feeling mo, it's better this way na lang. Mahal ko man siya, pero kung ganito lang din naman, tapos ano na lang sasabihin ng ibang tao, na pumasok ako sa ganitong sitwasyon, kung hindi ako iiwas, madja-judge lang ako. So, it's better this way. So, healthy choice. So, anyway, let's see kung ano yung pwedeng i-confess ng person mo in the future, in this month of April. I feel insecure around you. Nai-insecure daw siya around you. So, ano yung pwede niyang gustong sabihin sa'yo? Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, April love reading. Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? I can't stop thinking about you. So, feeling ko dito, this month of April or in the near future, Capricorn, itong person na to, instead of magpo-focus na siya sa family niya, sa asawa niya, so nung nalaman mo na pinagsabay kayong dalawa, wala din eh. Nagkaroon din to siya ng bisyo pa rin na third party. So, na-influence pa din siya ng third party. This is not you. This is another third party. So, parang andun pa din eh. Ginawa niya pa din yun na hindi ikaw. So, parang feeling ko dito, syempre malalaman mo to. Dadating tong news sa'yo. So, siguro dito siya na-insecure kasi parang naramdaman mo siguro dito na buti na lang. This is a healthy choice na ginawa ko talaga. Tama yung ginawa ko na binitawan ko siya. So, every time siguro, bakit naging ganito siya? Kasi nasaktan din siguro siya sa nangyari sa inyo nung hiwalayan ninyong dalawa. Kasi this person did really like you. So, parang hindi nga siya, 'di ba? I can't stop thinking about you. So because of that, parang ginawa niya dito, instead na ayusin niya yung buhay niya, lalo niyang parang ginawa na nagpumatol na naman siya sa iba. Parang nagrebel siya. Nagiging rebellious siya dito. Nagrebelde siya sa mga nangyayari sa inyo. So parang very yung person na to, immature, kumbaga. So siguro nung time na nakikita niya, nagmo-move on ka na. So, instead na meron namang siyang asawa, may asawa naman siya, may pamilya na siya, parang inano niya, yun pala ha, parang wala na pala ako sa'yo. So, yun, siya, parang lumalandi siguro sa social media. Kasi this is all about social media. LDR kayo nito. Siguro nakikita mo, nagre-reply siya sa nagko-comment siya sa mga ibang mga videos ng ibang babae or lalaki. Parang papakita sa'yo na ganyan-ganyan, mga bagay, mga immaturity na galawan. So, dahil nga sa hindi siya nakamove on sa'yo, ganito yung ginawa niya sa sarili niya. So, tignan natin. So, let's see what will going to happen this month of April for Capricorn. Sun, Moon, Rising, Venus. Love reading.
see, nalaman mo talaga to, Capricorn. Itong mga ginagawa niya. Siyempre, minahal mo to eh. Siyempre, kahit papaano, Capricorn. Susubaybayan mo to. Anong mga nangyayari sa kanya. Pero, hindi na kayo mag-uusap nito. So, this is all about social media thing. Stalking, in social network, stalking, you know. Hindi na kayo nag-uusap nito kasi clear naman na sa inyo lahat yung separation ninyo. Kaya lang, and nakapag-decision ka na din talaga. Okay ka na, dumating sa point na might be this month of April or in the near future. Magiging okay ka na okay na hindi na kayo. But the thing here, on your person side, okay, on your person side, instead yung nga sabi ko kanina, nagkaroon na naman siya dito ng iba. Kumbaga, nadja-juggled na naman siya between the wife and another third party, and this is not you. Hindi to ikaw. So, dahil nga gusto niyang bumalik ka sa kanya, feeling ko naliligaw to siya sa'yo ulit. Pero, iniwasan mo na siya. Hindi mo na siya pinapansin, hindi mo na siya kinakausap. Nasa wala na kayong communication. So, happy ka na nang wala siya. Desidido ka na wala na. Decided ka na. So, since na ganito yung ginawa niya, ayusin niya yun. Nagkaroon siya ng ibang mga option dito. So, nagkaroon siya na nalaman mo to. Siyempre, malalaman mo to. Nag-gather ka ng information eh. So, parang dahil because of this, naisip mo tuloy na this is really a healthy choice. And because of this, nakikita niya siguro sa'yo na masaya ka, okay ka na. Dito siya nakakaramdam ng insecurity around you. So, and dahil nga dito, sa mga nangyayari, sa ginagawa niya, lalo kang umiwas talaga sa kanya. You guard yourself. Naglagay ka ng wall between the two of you talaga na dito. And, dumating sa point na, however, naging concern ka din about might be the wife dito na grabe naman tong person na to na ganito yung ginagawa niya sa buhay niya. Minsan nako-confuse ka din dahil ba sa akin to, dahil ba ganyan yung ginawa ko sa kanya, hindi ko na siya pinapansin kasi nagtatry siya magligaw sa'yo ulit nagtatry siya na bumalik sa'yo kaya lang ayaw mo na. So ganito nagpariwara siya tuloy. So naging concern ka sa family niya dito. So, andun sa point na until siguro etong sitwasyon na to parang feeling mo hindi na talaga siya naging masaya sa buhay niya. And parang sa isip mo, hindi mo na talaga siya kinausap dito eh. Naging empty na yung connection ninyo. And feeling ko din siguro sa person na to, in the future, siguro maayos din nila to, yung family niya. In the future pa to, matagal pa talaga mangyayari to, nakikita ko. Pero feeling ko marirealize niya din, magiging mature din to siya in the future. In a way. So, wala ka na dito sa listahan na to, pag dadating yung future na to. Kasi masaya ka na eh. Masaya ka na sa bagong buhay mo, Capricorn. So, that is my reading for you. I can see signs, Leo, Virgo, Cancer, Scorpio, Pisces, yeah, Sun, Moon, Rising, Venus. You might have this in your chart, or your person might be. So that is my reading for you. Thank you and God bless.